Hindi tinatago ng militar ang testigo sa flood control scandal na si Orly Guteza. Yan ang giniit ni AFP Chief of Staff Romeo Browner taliwas sa sinabi ni dating Congressman Mike Defensor. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcela Lili. Kapatid, gaano kahalaga itong paglilinaw ng AFP? Gigi, importante ito para matiyak natin na hindi nga nakikialam ang mga uniformed personnel, partikular sa investigasyon dito nga sa sinasabing anomalya sa flood control project. Kanina, tinanong natin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner tungkol nga dito sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya na ng Marines etong si Guteza. Ang sabi dyan ni General Browner, wala siyang personal knowledge tungkol doon sa lokasyon ngayon ni Guteza, pero pinaiimbestigahan daw niya, tinatanong daw niya doon sa mga kawani ng mga militar kung totoo yung sinasabi ng dating kongresista. Pero sakaling nasa kustodiya nga daw yan ng AFP, wala naman daw silang intensyon na itago itong si Guteza. Ang tanong dyan kung meron bang violations. Kung totoo na meron ngang mga militar na kumukupkop dito kay Guteza. Ang sagot dyan ni General Browner, depende yan daw sa intensyon ng mga militar na kumukupkop dito kay Guteza. Kung ang gusto lang naman daw ay proteksyonan yung kanyang buhay sakaling totoo na meron siyang death threat, ay ibang usapin daw yon. Ibang usapin din daw kung halimbawa ay pinoproteksyonan siya dahil gusto siyang patigilin sa pagbibigay ng testigo. Narito ang pahayag ni General Browner. I have no personal knowledge po kung talagang nandun sa Philippine Marines si Guteza. But let me make it clear na wala pong intensyon ang Armed Forces of the Philippines na itago yung mga witnesses natin. No? In fact, tutulungan pa ho namin yung korte or kung anumang mga ahensya or bodies, investigating bodies na i-produce yung mga witnesses natin, no, para makatulong po sa ating investigation, lalong-lalo na po laban sa korupsyon. Higi para sa kaalaman ng mga kapatid natin, itong si Guteza, una siyang lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nung ang chair pa ay si Senador Marcoleta na nagpakilala bilang dating staff ni Congressman Zaldico. Siya raw yung sinasabing naghahatid ng pera sa bahay ni dating House Speaker Romualdez na kung matatandaan natin, itinanggi rin naman ng mga nasabing kongresista yung kanilang involvement dito sa sinasabing anomalya. Sa panig naman ng Navy, itinatanggi nila na kinukup ng Marines etong si Guteza. Ganyan din ang pahayag ni Senador Ping Lacson. Base daw sa mga impormasyon na nakuha niya, wala sa kampo ng Marines etong si Guteza, kaya tigilan na raw sana yung pagkakalat ng mga ganitong peking balita. Jiggy? Maricel, may reaksyon na ba dito si dating Congressman Mike Defensor, pati ang Malacanang? So far, Jiggy, wala pang ibinibigay na reaksyon dito si dating Congressman Mike Defensor. Maging ang Malacanang, wala pa rin pahayag tungkol dito. Pero kanina, sa pakikipag-usap natin kay General Browner, makwento ko lang, hinatid niya kasi si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Villamor dahil nagtungo itong si PBBM sa South Korea para dumalo sa APEC Summit. So ang tanong natin dyan ay indikasyon ba ito na malaki na yung tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga militar considering na magkakasunod yung pagpunta ni PBBM sa abroad. Kakagaling lang natin sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bumalik siya dito ng isang araw, umalis ulit papunta ng South Korea. Ang sabi ni General Browner, indikasyon daw ito na nagtitiwala si PBBM sa militar. Kung matatandaan kasi natin, nagkaroon ng ugong-ugong na baka merong mga coup threat, especially nung kasagsagan ng kilos protesta noong September 21. Pero ang sinasabi ni General Browner kanina, kahit nga daw si Defense Secretary Gil Porchodoro wala dito sa bansa, malakas ang loob ni PBBM na umalis, pumunta sa abroad, indikasyon na tiwala daw siya na kayang protektahan ng militar, liderato ng militar sa kasalukuyan, ang peace and security ng bansa. Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.